Si Lebron opisyal nang nag-sign sa Philadelphia ng isa di umano sa rason kung bakit pinili niya ang Sixers bukod sa andun si Jaylen Brown dahil din kay Joel Embiid na isa rin sa rason kung bakit ayaw sanang pumunta ni Lebron ng Sixers. Patungkol yun sa kanyang health status pero inassure ni Joel Embiid na magiging healthy siya for next season. Double meaning pa naman yun para kay Embiid dahil pwede siyang maglaro kahit merong injury tulad ng ginagawa niya dati. Nagkaroon ng private meeting si Lebron at si Embiid sa Los Angeles. Sinabi ni Embiid na ito ulit ang unang off-season na walang surgery nangyari sa kanya. Hindi na counted yung appendicitis na naoperahan si Embiid last April. Dito ka lang din kasi bibilib talaga kay Embiid. Kung iba mga player malamang tapos na yung karir sa dami ng history ng injury. Meron siyang meniscus tear injury na tumagal pa bago naoperahan. Nagkaroon siya ng facial fracture multiple times din habang nasa playoffs. Merong mga concussion, thumb surgery. Meron pa siyang injury sa paa nung umpisa ng kanyang karir na 2 season siyang hindi nakapaglaro. Meron pang multiples injury na hindi nasama talaga sa listahan na yun. Ang kailangan lang di umano ni Embiid mangalaro siya ng 50 to 60 games at maging healthy sa mismong playoffs. Dahil bukod sa injury ni Embiid, tumatiming pa yon sa postseason at laging bumababa ang laro niya. Based naman kay Magic Johnson, 4 na players ng Sixers ang ball dominant. Kahit tanggalin si Embiid, nasa 3 pa rin. Ang tanong doon, paano maayos yun ni Coach Nick Nurse? Base case siyam, si Lebron ang magiging designated primary ball handler or magiging point guard ulit si Lebron katulad ng 2020 season. Na nag-average siya noon ng 25 points, 8 rebounds, 10 assists, 1 steal, 49 and 34%. At isa rin sa pinakamagandang laro nitong si Lebron or dominant season ni Lebron sa Los Angeles. Si Tyrese Maxey yung dominant ball handler ng Sixers. Kasama doon, scoring option din siya or first option. Umabot din sa time na naging off-the-ball player noon itong si Maxey nung magkakasama pa sila ni Harden at ni Embiid. Dahil si Harden noon ang point guard at primary ball handler, nag-average pa rin naman si Maxey ng 20 points, 3 rebounds, 3 assists noong 2023 season. Si Brown naman capable na secondary guy ng isang team. Na attacker minsan sa loob ng paint at kapag kasama dati si Jason Tatum, siya ang nagiging second option talaga. Kaso ngayon, hindi alam kung magiging first, second, or third option or fourth option pa itong si Brown. Based sa mga scout, para matapatan yung lineup ngayon ng Sixers based in papers, kailangan nilang gumamit ng up-tempo or fast-paced na game style or dadaanin nila sa run and gun tapos pressure defense dahil hindi makakasabay di umano sina Embiid at si Lebron. Base kay Magic, kapag na-resolve ni Nick Nurse yung distribution ng possession sa Sixers, may chance sila next season. Kasunod pa kasi nun, kailangan ding i-build yung defense at chemistry na naman na mukhang masisisi ulit yung chemistry next season. Pero malamang mas malakas pa yung Sixers kung merong player dun sa 5 na kukuha ng 6-man position dahil andun pa si BJ Edgecombe. Gagayanin di umano ni Lebron din si Wilt habang naglalaro sa Sixers. Titira muna siya pansamantala sa New York na merong layo sa Philadelphia na at least 1.5 hour kung bibiyahe siya. Parang Batangas to Manila lang. Mabilisan lang din kapag walang traffic. Pero Lebron yan. Kung ibang player siguro ang gagawa nun, malamang kotse ang gagamitin. Pero kay Lebron, helicopter. Pwedeng abutin lang siya ng 45 minutes mula New York or Manhattan papuntang Philadelphia. Kaya ganito ang setup ni Lebron ay dahil di umano sa lifestyle na fit para sa kanya. Pero pinaka-importante doon, meron kasi siyang business. Kailangan niya nasa Prime City. Meron kasing Spring Hill Company si Lebron. Ito yung entertainment at production company niya na ilalagay sa New York. Meron pa rin naman siyang home base at headquarters sa Los Angeles. Based sa report, meron na kasing office talaga ang Spring Hill sa New York. Pwedeng mapalaki ni Lebron yung business niya kung sa New York siya mag-i-stay pansamantala. Mukhang totoo din yung report na lumapit or nakipag-discuss ang kampo ni Lebron sa Knicks kaso tumanggi ang team dahil build na yung lineup nila. Ayaw na nila magdagdag. Si Russell Westbrook naman bigla na lang din nawala ngayon sa mga possible free agent na pwedeng mapapirma ng mga team. Meron kasi mga head coach na kinausap si Coach Eric Spoelstra na wag i-sign si Westbrook dahil mahirap di umanong i-coach na player.
Nagtaka din yung iba sa sagot ng GM ng Sacramento na dati humabol kay Westbrook na ang sinabi kahit gusto niya si Westbrook sa team, wala na kasing sapat na cap space para papirmahin siya. Kulang pa rin kasi ng 3 player ng Sacramento at minimum contract lang din naman na makukuha ni Westbrook. Sinulsulan pa ni Dwight Howard si Westbrook na subukan ng overseas, pero sabi nga ni Westbrook hindi siya maglalaro sa ibang bansa at hindi pa rin siya magre-retire. Pero sa sitwasyon ni Westbrook, wala pang team ang may interes sa kanya at malamang mapuwersa si Westbrook na mag-retire. Iisang team lang kasi so far ang na-connect kay Westbrook ngayong offseason. Ito yung Miami Heat. Available pa kasi yung backup point guard position, pero may mga fan site na ayaw din nila kay Westbrook dito sa Miami. Yun nga lang, may fans din pala yung Miami sa online. Ang isa pang team kasi na kinonect dito kay Russell Westbrook bukod dati sa Denver Nuggets na mukhang hindi naman talaga siya makakabalik doon dahil over na sa tax apron ay yung Washington Wizards na in-speculate na posible magkaroon din ng reunion dahil naglaro din naman si Westbrook doon. Kasunod yun na ang best possible exit na lang talaga ni Westbrook kung magre-retire talaga siya ay bigyan ng pagkakataon ng OKC Thunder na isign sa kanilang roster para magkaroon din ng chance si Westbrook na mapag-compete talaga sa championship.